Magandang hapon po. Wala raw maguguto. Yan ang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino. Inilatag din ng Pangulo ang mga plano sa agrikultura kabilang ng sistema ng irigasyon na nakita raw niya sa Vietnam. Nakatutok si Jonathan Andal. Sumakay ng harvester at naggapas ng palay si Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita kanina sa Candaba, Pampanga. Namahagi pa ang Pangulo ng mga ayuda sa mga magsasaka gaya ng binihi, discount voucher sa pataba at mga farm vehicle. Nakikisa raw siya ngayong simula ng anihan na hudyat ng inaasahan daw niyang paglago ng agrikultura sa mga susunod na buwan. Pero paano ngayong may matinding El Nino? Hindi tayo natatakot, sa halip buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom. Pero ang magsasakang si Mang Pablo nangangamba. Sa halip kasi na dalawa, baka makaisang ani lang siya ngayong taon dahil kapos ang tubig sa kanyang palayan. Basta kuman pa lang ako itong bandang 10, Agis. Agis pala. So next na tanim mo? Ala na, hindi na ako magtatanim. Walang tubig? Oo, alang kuko na lang magdadaloy ng tubig. Mero irrigation, mga barado nga. Dahil matagal nang hindi nadadaluyan. Nagsisimula nang matuyo yung lupa dito kasi kinakapos na raw sa tubig. Kaya after ng anihan ngayon, hindi na raw muna sila magtatanim dito ng palay. Sa halip, pakwan na lang daw muna ang itatanim nila rito para hindi masyado matakaw sa tubig. Isa sa naiisip na solusyon dyan ng Pangulo, palawakin ang patubig sa bansa sa pamamagitan ng solar-powered irrigation system. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig ng 20 hektarya. Libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay at iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan kukunin. Walang timeline na binanggit ang Pangulo pero kapag nangyari raw yan, madadagdagan ng mahigit 1,000,000 tonelada ang aning palay ng bansa dahil mula sa 2, posible na raw maging 3 beses ang cropping o pag-ani ng palay sa isang taon. Ipinagmalaki nga ng Pangulo kanina na noong 2023, umabot ang aning palay sa 20 milyong metriko tonelada. Mas mataas ng 1.5% o 300,000 tonelada noong 2022. Pero sa Bicol, ang magandang epekto nito hindi maramdaman ng ilang taga-Naga dahil umaabot na sa 67 pesos ang per kilo ng pinakamagandang klase ng bigas sa public market doon. 54 to 55 pesos naman per kilo ang pinakamura. Habang sa Dagupan City naman, bumaba ng piso hanggang 2 piso ang kada kilo ng bigas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Tinangkang i-hack ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang internet protocol address ng umatake na trace sa China ayon sa DICT. Nakatutok si Von Aquino. Ang PhilHealth, Philippine Statistics Authority, House of Representatives, Department of Science and Technology at Philippine National Police, mga malalaking ahensya ng pamahalaan na nabiktima ng cyber attacks noong isang taon. At ang latest na tinangkang i-hack ngayon, ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, na depensahan daw nila ang pag-atake sa OWA website, kaya nabigo ang hackers na i-take down ito. Natunto nila ang pinagmula ng pag-atake. In our investigation, the attacker, we were able to trace yung kanilang tinatawag na command and control operating from within China. Dagdag ni DICT Undersecretary Jeff Iandi, na-detect nila ang IP address ng attackers ay galing sa isang telco sa China na state-owned o pag-aari ng kanilang gobyerno. Nagpapasalamat naman ang OWA sa tulong ng DICT sa kanilang website. Malaking tulong talaga sa amin ng DICT, kaya nagpapasalamat ako dahil tinulungan nila kami dito na napakalaki na ma-set up ito. Sa isa pa raw insidente ng cyber attack, tinarget naman ang mga tinatawag na Advanced Persistent Threat Actors sa mga website at email ng ating gobyerno na nasa isang cloud service provider. Kabilang sa email domains na tinarget ng mga hacker ay ang bongbongmarcos.com at official websites ng Coast Guard at DICT.
Hinanap daw ng hacker sa cloud service provider ang mga email at website na may gov.ph at hinanap ang administrator ng mga ito. Para sa DICT, layo ng mga ganitong pag-atake na manmana ng ating gobyerno. Although the investigation is still ongoing, doon nga ako nagtataka. Pagkakuha niya ng administrator, wala na. Yusek, pwedeng yun na, tiniktikan niya. In fact, dinilit niya yung ibang traces niya. Pero paglilinaw ng DICT, bigo ang mga hacker na makakuha ng datos, makapag-transmit at mang-exploit sa sistema dahil natuklasan at nadepensahan nila ito. We've already communicated with all these agencies, told them what steps the administrators will take. Sinubmit nila yung laptops nila, we're doing malware analysis. Sabi ng DICT, bagamat ang mga grupong Advanced Persistent Threat Actors kabilang ng Lonely Island, Meander at Panda ay pinaniniwalaang nag-ooperate sa China. Di naman daw masasabi ng DICT na may kinalaman ng gobyerno ng China rito. Makikipag-ugnayan daw sila sa China para mahuli ang mga nasa likod ng mga cyber attack. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Nabalahaw ang mga bus kanina sa EDSA Bus Carousel dahil sa SUV na sumalpok sa mga concrete barrier. Isang rider naman ang nasawi matapos sumalpok sa poste ng ilaw sa Quezon City. Ang mga disgrasya sa Metro Manila sa pagtutok ni Jonathan Andal. Duguan at nakahandusay sa kalsada ang isang rider sa Barangay Loyola Heights, Quezon City. Dead on the spot ang 24 anyos na biktima matapos mapuruan ng kanyang ulo. Ayon sa isang saksi, sumalpok siya sa poste ng ilaw at tumilapon pa. Wasak din ang kanyang motorsiklo. Ayon sa MMDA, kupas na raw ang mga warning signage sa lugar kaya madalas magkaroon ng aksidente tuwing gabi at madaling araw. Sumalpok ang isang SUV sa concrete barrier ng EDSA Busway sa may EDSA Ortigas Flyover sa Mandaluyong City kaninang umaga. Wasak ang hood at halos pumasok sa makina nito ang concrete barrier. Ayon sa driver na nasa maayos namang kalagayan, hindi niya raw napansin ang barrier. Dahil sa aksidente, pansamantalang bumigat ang daloy ng trapiko lalo't hindi makadaan sa carousel ang mga bus. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may nakaamba na namang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Sa tansya ng Uni Oil, 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang madadagdag sa presyo ng diesel. 60 centavos hanggang 80 centavos kada litro naman ang itataas sa presyo ng gasolina. At kung sakali, ito na ang ikalimang magkasunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo. Maaring pumalo sa lagpas 80 pesos ang kada litro ng gasolina at lagpas 75 pesos ang diesel dito sa Metro Manila. Sugatan ng isang kapitan ng barangay sa Santa Maria, Bulacan matapos barilin sa loob mismo ng kanilang barangay hall. Nakatutok si Nico Wahe. Nakaupo sa may pintuan ng barangay hall ang ilang tauhan ng barangay mag-asawang Sapa, Santa Maria, Bulacan, pasado alas 8 kagabi. Nang dumaan ang motorsiklong ito na may dalawang sakay. Bahagyang huminto ang motorsiklo sa tapat ng mga tauhan ng barangay. Dahil sa lakas ng ilaw ng motorsiklo na sumisinag sa CCTV, hindi nakita ang ginawa nila. Pero pagdaan nila, napatayo ang tauhan ng barangay na nakaupo noon sa may pintuan, saka pumasok sa loob. Paglabas ay bitbit na nila ang isang lalaki. Binaril na pala ang kanilang chairman na si Juan Rosillas. Kwento ng admin ng barangay na katabi noon ni chairman. Hanggang 3 putok, pero merong putok na parang pumaltos. Tapos, umano sila, dumiretso. Montek pa nga mabuol eh. Pero dumiretso sila ng nakamotor. Magkaangkas sila dalawa. May takip daw ang mukha ng parehong sospek. Wala po kaming nababalta ang kaaway eh. Titingnan ho namin lahat po ng anggulo po sa trabaho ni Kapitan sa lahat po ng angle po. Ultimo politika o may kaaway, grudges na ano ho ni Kapitan ho during dun sa kanyang paggaganap po ng kanyang tungkulin dun sa barangay. Sa kabila ng tinamong tama ng bala sa tiyan, stable na raw ngayon ang kondisyon ni Kapitan ayon sa mga pulis. Inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatutok, 24 Oras. 5 na ang nasawi sa pagsabog ng paggawa ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Posible namang susi sa imbestigasyon sa dahilan ng pagsabog
ang nasaksihan ng isang nakaligtas na bata. Nakatutok si John Consulta. Nakuna ng CCTV ang batang lalaking ito na iniwan ng dalang lalagyan ng tubig at tumakbo papasok sa compound sa Cabuyao, Laguna. Maya-maya, naganap na ang sunod-sunod na pagsabog sa lugar nung hapon ng Huwebes. Ang batang yan, ang 12 anyos na si John Denden Pastrana, nagkagasgas mula sa pako na kanyang natamaan sa paggapang. Iminuestra niya sa GMA Integrated News kung paano siya nakaligtas sa trahedya. Binaba ko po yung galon tapos tumakbo po ako papunta doon sa nakapagkuhaan ko ng bike. Umusok po. Umusok? Opo. Okay, tapos Sumabog. may sumabog. Oo. Anong ginawa mo? Dumapa po ako. Dumapa ka? Opo. Tapos gumapang po ako papunta dito. 3 minuto, gapang ka. Yung gapang mo ba, mabilis ba yung gapang mo? o Umaga lang po. Mabagal lang. Kasalubong ko siya, ang sigaw niya sa akin, Papa, Papa, sinigaw ko siya, Utoy, buhay ka pa. Maraming salamat po sa Panginoon at hindi po kami nila pinabayaan. Pero mas interesado ang mga investigador ng Cabuyao Police sa kwento ni Denden na maaring maging susi sa investigasyon sa pagsabog sa paggawaan ng paputok. Turo mo nga sa siya nakatayo. Dito po. Dito po sa dito po sa pwestong to. Dito? Opo. Diyan siya nakatayo? Opo. Ano ginagawa? Ano ginagawa niya? Nagsisigarilyo po. Paano galaw niya? Nakatayo po siya, nakaharap tapos nakikipag-usap po sa construction worker. Paano yung sigarilyo? Paano maestra niya sa sigarilyo? Paano manalaman naman sigarilyo? Ano po na hit po siya, nausok. Kaya po nakita ko. Ang ating kapulisan ay hanggang sa ngayon ay lahat ay kinoconsider pa rin natin. Puspusan pa rin tayo na sa paghahanap ng katotohanan. Ano bang punot dulo nito? Ang 4 na patay sa trahedya, nadagdagan ng isa pa. Nasawi ang 5 taong gulang na bata na lubhang napuruhan. Ibahe pa natin siya sa isang private hospital sa Metro Manila. Unfortunately, after an hour sa pediatric ICU, he succumbed na rin sa kanyang injuries din. Ang utos po ni Mayor Denha ay walang sasagutin, nagastusin lahat. Itong ating minor na who just passed away and then lahat po ng iba pang biktima. Naulila naman ang asawa at 7 anak ni Ricardo Olik-Olik na isa sa mga nasawi sa naganap na pagsabog. Galing po ako sa loob. Pinabili niya po ako ng merienda. Tapos po nung pagbalik ko, yun na po. Siyempre sobrang sakit po talaga. Mahal ka namin ng mga anak. Nakausap ng GMA Integrated News ang mga taga Librilla Aquino Fireworks ang sumabog na pasilidad pero hindi sila humanap sa kamera. Nakikipagtulungan na sila sa umuusad na investigasyon. Nilinaw nilang iba sila sa V. Librilla at Diamond Fireworks na walang kinalaman sa insidente. Mula sa Cabuyao, Laguna, para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sumirko-sirko ang tricycle na ito sa Mangaldan, Pangasinan. Nagkagasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 2 sakay nito. Ang dahilan ng disgrasya, isang sako na nalaglag sa kalsada at pumulupot sa gulong ng tricycle. Base sa ulat, nilipad daw ng hangin ang sako na dala ng 2 lalaking nanunungkit na mangga. Good news sa mga namamalengke dahil posibleng buwaba na raw ang presyo ng galunggong sa mga susunod na araw. Ang itlog naman, buwaba na rin ang presyo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pilit pinagkakasya ni Melay ang 500 pesos sa 2 araw na pangkain ng pamilya. Pero dahil mataas ang presyo ng bilihin tulad ng galunggong na nasa 300 pesos kada kilo, para-paraan na lang daw. Sa galunggong, imbis na 1 kilo, kalahati na lang. Pinaghahati na lang namin para magkasya yung budget. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa hanggang 320 pesos ang kilo ng sariwang galunggong. Mahal nga. Kaya hindi kami bumibili ng galunggong. Magmamano ka na lang. O, di ba? Magmamano ka na lang. O kaya dito sa mga frozen dahil medyo mura-mura ng konti. Mataas pa ngayon yung galunggong, sir. Mga March pa po, marami ng isda. Pero dahil tapos na ang close fishing season sa galunggong sa Northern Palawan noong Enero, makakaasa raw ang mga mamimili na bababa na ang presyo nito sa mga susunod na araw. We need to consider that our large commercial fishing vessels na pupunta doon sa Palawan,
So it would take days then para makarating sila doon and then manghuli and then babalik. Kapag nagsimula ng bumaba ang presyo ng galunggong, ayon sa grupong Tugon Kabuhayan, hindi raw malayong sumunod na rin ang ibang isda. Kung marami talaga yung isda, it can even affect the price of meat to a certain extent. Hindi lang isda at karne ang paborito sa hapagkainan ng mga Pinoy. Bukod sa isda at karne ng baboy at manok, mayaman din sa protina ang mga itlog. At ang good news, bumababa na ang presyo nito. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, may mabibili ng medium size na itlog sa halagang 6 pesos and 80 centavos. Sa Cavite Street sa Blumentritt, Maynila, umaabot hanggang 20 pesos ang bawas presyo kada tray. Simula nung nag-sim break, medyo dumami yung itlog, bumaba pa rin yung presyo. Sa Pandacan at Paco Market, hanggang 30 pesos ang bawas presyo sa kada tray. Sa public market ng General Santos City, marami na rin ang supply ng itlog, kaya bumaba na ng 10 piso ang presyo kada tray. Ayon sa Philippine Egg Board Association, bahagyang dumami ang supply ng itlog habang malaki ang nabawas sa demand, kaya tila lumalabas na oversupply ang itlog. Noong Disyembre pa raw nagsimulang bumaba ang presyo ng itlog. Lumalabas na ang farm gate price ngayon ng medium size na itlog ay nasa 5 to 6 pesos, habang ang small size ay 4 to 5 pesos depende sa lugar. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagsimula na ngayong araw ang makulay na selebrasyon ng Panagbanga Festival sa Baguio. At mula sa City of Pines, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan, GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Pia, malamig man ang panahon pero mainit ang pagsalubong ng mga turista sa Panagbanga Festival 2024. Masaya, maingay at makulay ang grand opening parade ng Panagbanga Festival celebration sa Baguio City. Sing-init ng sikat ng araw ang pagtanggap ng mga residente at turistang maaga pa lang ay nakaabang na sa Session Road at Harrison Road. Mag-alas 8 ng umaga nagsimula ang parada. Ipinamalas ng mga Cordillera ng kanilang husay sa cultural dance. Nagpakitang gilas naman ang mga contingent mula sa 6 na paaralan sa kanilang drum and lyre and street dancing field demonstration sa Melvin Jones Football Ground. Hindi matatawaran ang husay ng mga kalahok. Bukod sa level up performances, kitang-kita rin sa makukulay na costume at props ang buhay na kultura ng mga taga-Cordillera. You compare it to previous years, mas leveled up ang performance nila ngayon. Napakaganda po ng mga performance nila, sobrang creative at sobrang nakakatuwa po silang panoodin. Malaking bagay raw na weekend ginanap ang opening parade. Ngayon nakita natin, spread out sila. There was some gathering along Session Road, which was a sight to see. And I'm sure that it inspired our dancers, yung ating performers, to see that there were people there to appreciate. Sa monitoring ng Baguio City Police Office, mahigit 20,000 katao ang nakisaya at nakiisa sa opening parade ng Panagbanga Festival. Iya ngayong araw pumalo sa 14.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Matapos naman yung grand opening parade, pinaghahandaan na ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated yung highlights ng Panagbanga Festival. Yan yung Grand Street Dance Parade at saka yung Grand Float Parade na gaganapin naman sa huling linggo ng Pebrero. Samantala, sa mga oras na ito, bahagya na nagkakaroon ng traffic build-up sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod ng Baguio. Pia? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.